alaala ng ngiti mo, lumiliwanag ang mundo. Malayo man, malapit din sa'yo. Daang-daang libong Pilipino nakakalat sa buong mundo. Matatagpuan sila sa mahigit 180 bansa sa 7 kontinente. Tinitiis nila ang lungkot na mahiwalay sa kanilang pamilya para makapagbigay ng magandang kinabukasan sa mga mahal sa buhay. Narito na ang programang magpapakita ng tunay na drama ng buhay ng ating mga kababayan sa ibang bansa at magbibigay ng impormasyong makatutulong sa mga nais magtrabaho sa ibayong dagat. Magandang gabi, ako ang inyong kapuso, Rhea Santos. Ako naman po ang inyong kapuso, Ivan Mayrina. Makisaya, makiisa, silipin ang buhay ng mga Pinoy Abroad. Hindi biro maging OFW. Sa pagkukumpleto pa lang ng mga requirement, extra challenge na. Ang POEA o Philippine Overseas Employment Agency, ang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa pagpapadala ng mga Pinoy sa abroad. Sa mga patungong UK, 5 ang pangunahing requirement ng POEA. Una, ang employment contract. Pirmado dapat ito ng employer sa UK at ng Philippine Embassy doon. Ang mga kontrata ay pinag-aaralang mabuti ng POEA upang masiguro na mapupunta sa mabuting kamay ang mga OFW. Pangalawang requirement ang work permit visa. Nakukuha ito sa British Embassy. Nandito ako ngayon sa British Embassy na matatagpuan sa Ayala Avenue sa Makati. Naku mga kapuso, napaka-stricto dito. Sa katunayan, kami yung kauna-unahang TV crew na maswerteng pinayagan para makapag-shoot dito. Actually, hindi ko pwedeng kunan yung mga staff sa loob, maging yung loob ng embassy, bawal ho. Pero para sa mga kababayan natin na interesadong kumuha ng British visa, meron pong mahigit sa 10 klase ng British visa. Pero ang pinakakaraniwan dito ay yung visit visa at yung work visa. Alam niyo po, mag-ingat ho kayo dahil maraming reports na natatanggap ang British Embassy na nagkalat yung mga fixers. Ito ho yung papangakuan kayo na pagkakalooban nila kayo ng British visa sa halagang 300,000 to 500,000 pesos. Upang magkaroon ng work permit visa sa UK, kailangan magsumite ng visa application form, picture, kopya ng passport, diploma at mga certificate of employment at visa fee na £36 o 3,780 pesos. Sunod na requirement ang passport na makukuha mula sa Department of Foreign Affairs at ang medical certificate mula sa kahit anong accredited na ospital ng POEA. Pagkumpleto na ang 4 na dokumentong ito, isang seminar ang kailangan puntahan, ang PDOS o Pre-Departure Orientation Seminar. Ito ang Pre-Departure Orientation Seminar, isa sa mga requirements ng POEA para sa mga kababayan nating magtatrabaho sa ibang bansa. Ngayon kasama ko yung ilan sa mga kababayan nating magtatrabaho sa mga bansa sa Europa. Kasama na dyan yung mga Pilipinong papunta sa United Kingdom. Maraming tinatalakay sa PDOS. Isa dito ang airport procedure o mga dapat gawin sa airport at mga bawal ipasok sa eroplano. Gaya ng mga bagay na pumuputok, sumasabog, umaapoy at matatalas. Bawal din ang mga halaman, pagkaing hilaw at nabubulok. Alam nyo din ba na hanggang 20 kilo lang ang pwedeng bigat ng bagahe ng mga papuntang Europe? Nalaman ko sa PDOS yung mga dapat lang dalahin in going to abroad, yung mga hindi rin dapat. Ang very useful sa akin yung knowledge, yung information na binigay nila ng exemption ng mga fees like yung travel tax and yung mga terminal fee kapag OFW. Kasama din sa lecture ang mga importanteng impormasyon tungkol sa bansang pupuntahan. Ang kultura ng mga British ay pinag-usapan din. Pero syempre, di natapos ang seminar na di nalalaman ng mga kasama ko kung saan sila pwedeng tumakbo sakaling magkaroon ng problema sa UK. Sa Philippine Embassy po ng London. Kaya para sa mga kababayan nating nagbabalak magtrabaho sa United Kingdom, ang POEA ay matatagpuan sa Ortigas Avenue,
Corner EDSA, Mandaluyong City. Ang Department of Foreign Affairs naman po ay nasa Rojas Boulevard sa Pasay City. At ang British Embassy ay nasa LV Locsin Building, Ayala Avenue, Makati City. Good luck po sa paglalakad ng mga papeles. And good luck din sa trip mo, Ivan. May passport na ako, may visa, I'm all set. Sa wakas, London, here I come. Mahaba ang biyahe yun. Tinubuan ako ng balbas. Literal. Sa loob lang ng aeroplano yan, ha? 15 oras. Hindi pa kasama yung transfers na 4 na oras. So ito pa lang, London Heathrow Airport. So lahat ng mga kababayan natin pupunta dito sa UK, dito sila lumalapag. Paglabas ko pala ng airport, nilasap ko agad ang kakaibang simoy at lamig ng London. Ang haling tapat, alaunay medyo ng hapon, pero tingnan mo yung temperature dito, 16 degrees. Pero napakataas ng araw. Maganda dito sa London, napaka-unpredictable ng weather nila. Pwedeng maging napakainit ng isang sandali, the next moment, umuulan na malakas. Jesse, magandang hapon, si Ivan po. Mainit akong sinalubong ni Jess Dizon, ang driver na siyang maglilibot sa amin dito sa London. Kapampangan kayo? Kaya sa kapang magkapampangan? Si Jess, kababayang Kapampangan. Hanggang dito sa London, nakahanap ako ng kabalin ko. Si Jess. Palibhas sa first time ko ito sa London, di na ako makapaghintay pa na maikot at masulyapan ang nagagandahang tanawin ng syudad. Kilala ang London bilang tahanan ng reyna ng Inglaterra na si Queen Elizabeth. Ngayon, tahanan na rin ito ng mahigit 100,000 Pilipino. Halika't sama-sama nating hangaan ang nagagandahang tanawin sa London at kilalanin ng ating mga kababayan dito. Ito ang Buckingham Palace, ang official residence ng royal family ng London. Meron daw 600 rooms dito sa palace na ito. Mula nang umupo sa trono si Queen Victoria noong 1837, naging official residence na ang Buckingham Palace ng royal family. Ibig sabihin daw niyan pag nakataas yung flag ng England, ng UK, nandyan daw yung Queen sa loob. Tinatawagan ko, hindi sumasagot. Baka tulog. Kamangha-mangha ang eleganteng istruktura ng palasyo, kaya di pinalalampas ng mga turistang ito'y mapuntahan at makuhanan ng litrato. Tao po, andyan po ba ang Reyna Elizabeth? Tao po. Wala, hanggang dito lang daw talaga tayo. Di kalayuan sa palasyo, napakasarap namang mamasyal sa park na ito. Merong 4 na season dito sa England, winter, spring, summer at fall. Spring ngayon dito kaya tingnan mo napakaganda ng mga puno. Ito yung mga tinatawag na Queen's Lifeguard. Kahit anong kiliti mo dyan, hindi yan gagalaw. Hello. How are you? Are you not supposed to speak? Ayaw talaga eh. Pa-picture na lang pwede. Thank you. Dito sa Westminster Abbey nagpakasal si Prince Charles at si Lady Diana at kamakailan si Prince Charles at si Camilla Parker Bowles. Dito rin nagaganap ang mga koronasyon ng mga harit reyna ng Inglaterra mula pa noong 10th century. Karamihan din sa mga naging hari at reyna ng Inglaterra ay inilibing dito. Ibinurol din dito sa Westminster Abbey ang mga labi ni Princess Diana. Sunod kong pinuntahan ang Westminster Bridge, isa sa pinakaabalang tulay dito sa London. Mula sa tulay, kitang-kita ang kagandahan ng Clock Tower na kilala sa tawag na Big Ben.
Karugtong nito ang grandiosong Houses of Parliament ng England. Hindi ka nakapunta ng London kung hindi mo nakita ang Big Ben. Kaya makikita mo naman, siksikan dito dahil dinadayo talaga ito ng mga turista. Eksakto ang oras ng clock tower at tumutunog ang kampana sa bawat pagpalit ng oras. Sa kabilang banda naman, masusulyapan ang isa sa pinakamodernong istruktura ng London. Ito ang London Eye. Tinawag siyang London Eye kasi mula sa tuktok ng giant Ferris wheel na to, makikita mo na ang kabuuan ng London. Ito ang pinakamalaking Ferris wheel sa buong mundo. Kaya nitong magsakay ng 800 pasahero sa isang 30-minute ride. Mula sa tuktok ng London Eye, abot tanaw raw ang London hanggang 25 milya. Dito pa lang, busog na ang mata ko. Siyempre, may nasulyapan agad akong mga kababayan natin. Ilang days po yung tour niya? 17. Sosyal. Malamig man ang klima, bentang-benta pa rin ang ice cream sa kalsada. Isang hotdog, isang ice cream, 4 pounds. Katumbas ng 400 pesos sa atin. Thank you. Parang tayo, hindi tayo kumakain ng ice cream pag ganito kalamig, no? Masarap pa rin bala. Nga lang, sisipunin na. Kung gusto mo namang makakita ng napakaraming kalapati, ang Trafalgar Square ang dapat puntahan. Tanawin na rito ang mga turistang nagpapakain ng mga kalapati. Paborito ring lugar ang Trafalgar Square sa mga pagtatanghal tulad ng street dancing na ito. Morris Dance ang tawag sa traditional folk dance na ito ng England. It's very old. Okay. It's been done for as long as we know. Okay. There are records that go back to about the 15th century. Halos lahat ng kasapi sa sayaw ay matatanda. Sa pagmo-Morris Dance, bukod daw sa may libangan na sila, ay nakakalikom pa sila ng pera mula sa mga manonood. That's great. Thank you very much. Interesting. Thank you. Kung mahilig ka sa kotse tulad ko, nako, heaven ang mga makikita mo mga kotse dito. Limousine, Mercedes, BM, Ferrari, Jaguar, nandito na lahat. Karaniwang mode of transport dito sa London, mga kotse. 75% ng mga tao dito may kotse. Pero kung wala, meron mga bus. Double deckers ang tawag nila dyan. May mga bago at meron ding luma. At merong mahahaba. Mamasyal tayo sa London. Siyempre, hindi ko palalampasin ang mag-ikot sakay ng double-decker. Napakalamig ng hangin pero okay lang dahil saan ko man ibali ang aking mga mata. Ang mga tanawin ay nakamamangha. Kakaibang kulay at buhay ang hatid ng mga gusali at istruktura ng London. Luma man o moderno. Kaya walang tigil ang pagdagsa ng mga turista rito. Taon-taon, aabot sa humigit kumulang 28 milyong bisita ang dumarating dito. Ito na raw ang West End ng London. Ang katumbas nito, Broadway ng New York. Nakilala na rin ang husay at galing ng mga kababayan natin dito sa teatro, tulad ni Lea Salonga at Monique Wilson na sumikat sa Miss Saigon. Susubukan ko naman ngayon ang mag-shopping. Forma dito sa London. Dahil nasa teritoryo tayo ng mga Ingles, dapat lang na pamilyar tayo sa kanilang lingwahe. Ang mga British hindi nila tinatawag na pants ang pantalon. Tawag nila trousers.
Bagay sana, kaya lang. 25 pounds. 2,500 pesos. Sige lang. Patingin-tingin. Hindi naman nakabili. Hindi pwedeng mawala sa listahan ng mga bibisitahin ko ang Harrods, ang isa sa pinakapamosong department store sa buong mundo. Lahat na yata ng mamahaling makapagay nandito. Bagay sa akin. Pero sige lang. Soli. Magkano? 99 pounds. Sige lang. Next time. Ay, hanggang window shopping na lang talaga ako rito. Mabubutas ang bulsa ko sa sobrang mahal ng presyo. Ayoko na dito. Ito na ang typical London weather. Muulan. Dahil napakalapit ng London sa Atlantic Ocean, pabago-bago ang temperatura rito. 4 seasons, ika nga sa isang araw ang mararanasan. Pinakamainit sa London sa mga buwan ng July at August, pinakamalamig naman sa mga buwan ng January at February. The best pumunta rito sa mga buwan ng May, June, September at October dahil bihirang pag-ulan. Ang oras ayon sa Big Ben, 10 minuto bago mag-alas 8 ng gabi, maliwanag pa sa London. Kay sarap ng pakiramdam. Saan man ako pumunta, may kababayan akong nakikita at nakakakwentuhan. Mga CPAs dito sa London, say hi! Di kumpletong pamamasyal ko kung hindi ko masubukang bumiyahe sa tube, ang tawag sa underground system ng London. Ang London ang kauna-unahang syudad sa buong mundo na nakapagpatayo ng underground railway. Ang pagsakay ng mga underground tube ang pinakamabilis na paraan ng paggalaw dito sa London. Ang Tower of London ay isang matatag na simbolo ng mayamang kasaysayan ng England. Itinayo ito noong 10th century, naging palasyo, naging bilangguan at ngayon, dito itinatago ang crown jewel ng royal family. Malapit lang sa Tower of London ang isa sa pinakamagandang tulay sa buong mundo, ang Tower Bridge. 9 na taon ang ginugol na panahon bago natapos ang tulay noong 1894. Sa ang anggulo mang tignan talagang nakakabighani ang grandiosong arkitektura at disenyo ng tulay. Alam nyo ba na ang pinakasikat na bridge dito sa London ay hindi ang London Bridge, kundi ito, ang Tower Bridge. Alas 9 na ng gabi, palubog pala ang araw dito sa London. Pagsapit ng gabi, lumilitaw ang napaka-eleganting kulay at ganda ng tulay. Humihiwalay ang tulay sa gitna ng Twin Towers para bigyang daan ng pagtawid ng matataas na barko. Sulit na sulit ang pagod ko sa buong araw ng paglilibot dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nasilayan kong kaakit-akit na kagandahan at totoong mahika ng London. Mahalaga para sa isang overseas Filipino worker na alam niya ang kanyang karapatan bilang manggagawa sa ibang bansa. Dito sa London, ibabahagi sa atin ng ilan nating kababayan ang iba't ibang uri ng pang-aabuso at kung paano sila lumaban. Matatag ang pananalapi at patuloy ang pagyabong ng ekonomiya ng London. Ang 1 British pound ay halos katumbas na ng $2. Isang katotohanang patuloy na umaakit sa marami nating kababayan na takasan ng kahirapan sa Pilipinas at maghanap dito ng mas magandang kapalaran. Ito ang Embahada ng Pilipinas dito sa London, ang pangunahing ahensyang pinupuntahan ng mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa buong United Kingdom. Maayos ang pagtrato nila sa mga Pilipino rito. Kung i-compare mo kami sa ibang embassy, makikita mo sa ibang embassy, ang mga nagtatransact sa kanila, nakapila sa gate sa labas. Dito, ang mga Pilipinos tuloy-tuloy sa loob hanggang sa reception. Nakausap namin ng ilang mga Pinoy
wala raw silang pagsisisi dahil masaya ang buhay nila dito sa London. Because we have a freedom here, yeah, and you walk wherever you go. It's more safe to walk. Even you got, you got money in your bag, got jewelry. It's more safe to walk. You can go everywhere. Unlike sa US, hindi pwede kung wala kang kotse. Dito, you can go everywhere kasi meron silang mga buses, trains. So, mas gusto ko dito. Mas gusto mo dito? Tsaka malaki ang palitan, di ba? Oo. Kahit mahirap ang trabaho, although pounds in equivalent, so payag na rin kami doon. Bayad na yung lungkot namin. Sa muling pagkapanalo ni Tony Blair ng Labour Party bilang British Prime Minister, nagdiwang ang mga Pinoy. Pro-immigrants kasi ang plataforma ng Blair government. Kinakailangan pa nila, mas lalo na yung mga skilled na mga trabahador galing sa ibang bansa upang makatulong sa community at saka gobyerno nila na maumunlad. Tulad na lang sa estado ng mga regular nurse dito sa London, kumikita sila mula £16,000 hanggang £18,000 sa isang taon. Katumbas nito ay halos 1.6 million pesos na sa atin. Kumpara nga naman sa 108,000 pesos na taunang sweldo ng mga nurse sa Pilipinas, mas gugustuhin nilang dito na lang mamasukan. Kung sa nakalipas na 5 taon ay aabot lang sa 2,000 ang mga Pinoy nurse dito, ngayon ay mahigit 30,000 na sila. Para naman sa mga domestic helper, pinakamababa na ang £300 na kita kada linggo. Kung masipag sila sa pagpa-part-time, aabot hanggang £500 ang lingguhang kita nila. Katumbas nito ay mula 120 hanggang 150,000 pesos sa atin. Maganda rin ang programa ng gobyerno rito para sa mga nais maging British citizen. Kahit na ang kanilang services contractual, dumarating ang panahon na pwede naman silang mag-convert to become permanent resident and eventually become a citizen. At saka allowed na dalhin ang kanilang mga pamilya dito. At pag nandito na, pwede rin magtrabaho ang asawa, kung asawa ang kasama. At yung mga anak ay nakakapag-aral. Dito kasi it's easy to get your family. Kaya maganda talaga. The best ang London. So what's this program about? Libre ang health services dito para sa lahat, residente ka man o migrant worker. Malaki ang tax system rito, kaya na nilang tawag nilang mapabigyan ng welfare system. Kaya kailangan na mag-recruit ng mga nurses at susunod pati doktor at dentista kailangan nila mag-recruit dahil konti ang pumapasok sa kanilang population, umahaba ang buhay ng mga tao rito, kaya kailangan nila ng healthcare workers. Mandatory naman ang edukasyon dito sa England. Obligasyon ng gobyerno na pag-aralin ang mga bata rito. Kung saan ako nakatira, obligado yung primary school or secondary school na tanggapin yung anak ko dun sa eskwelahan na yon, no? Sa paaralan na yon. So hindi nila pwedeng tanggihan within the council or kung dun sa area ko na tinitirhan, hindi pwedeng mas zero ako. Dapat kung may pinili ako 1 out of 3, kukunin dapat yung anak ko dun sa listahan ko. 18 taon nagtrabaho sa Middle East si Marilyn Senyo bilang nurse, pero mas pinili niyang dito na mamalagi sa London. Mas maganda ang kasi sa London, ang opportunity. Tulad lang. Madadala ko yung family ko. Kamukha din sa Saudi, pero mas iba dito, mapapag-aral ko sila dito continuously. Right? Saka maganda ang London. Sina Aling Minda at Aling Josefina ay mahigit 30 taon nang naninirahan dito sa London. Hindi na sila nababahala sa kanilang kinabukasan. Kasama rin sa benepisyo ng mga Pinoy rito sa England ang pagtanggap nila ng pensyon. 350 per month. Mga 300 pounds a month. Okay. Plus housing benefit. May diskwentong malaki sa renta. You don't have to pay the full rent any month. Yeah. Dati cancel tax. Plus cancel tax. Full cancel tax. Cancel tax is already abolished sa aming mga pensyonado na. Yung mga registered na workers, usually entitled rin sa housing. Katulad ng mga nurses natin, ang binabayaran niya na housing mas mababa kaysa sa karaniwang tao, no? Dahil preferred sector sila. Yung iba makakakuha ng bahay na ang binabayad nila siguro kalahati lang ng market rate. Bukod sa pension at libreng health benefits, malaki rin ang pagpapahalaga ng gobyerno sa senior citizens. Pagka umabot ka rito ng 60 years old,
libre na rin yung pamasahe mo sa lahat ng ng tren, bus. Saka binibigyan ka ng allowance para sa gasolina. Ito ang Freedom Pass namin sa London. Without this, we cannot get free for bus or underground. Ang kagandahan ng pagtatrabaho at paninirahan sa London, di lang dahil sa magagandang benepisyong natatanggap, kundi pati na rin sa mga karapatang tinatamasa ng mga kababayan natin dito. Ang chance po ng bawat isa, pantay-pantay. Again, hindi kagaya po siguro way back home na walang chance kunyari umangat or kasi ito mas matanda o nakapag-aral to ng master's degree, no? Dito sa UK, hindi ho yan. Para sa kanila, pantay-pantay ko, bata ka or matanda ka, equal opportunity and you should not be discriminated. Isa ang Center for Filipinos sa mga tahanang takbuhan ng mga Pilipinong inaabuso ng kanilang employers o amo. Bukas ito sa mga kababayan nating kakarampot lang ang alam tungkol sa kanilang mga karapatan at benepisyo. Binibigyan sila namin ng information tungkol sa mga batas dito. Kung kailangan ng tulong para makuha yung passport nila, tinutulungan din namin sila na makuha yung passports nila sa employers nila. Tinatawagan namin yung police kung na-withhold yung salaries nila or passports or may mga gamit na nandun pa sa employers nila. Tulad na lang ni Aling Estrella, isang domestic helper. Biktima siya ng pagmamalupit ng kanyang amo. Nilagay ako nila doon sa bahay mag-isa. Okay. Sarado yung bahay. Wala namang pagkain na binigay. Mapalad na nakatakas si Aling Estrella at sa tulong ng isang Pilipino, dinala na siya dito sa center. Ang Center for Filipinos na rin ang tumulong upang makahanap ng bago at mapagkakatiwalaang employer si Aling Estrella. Tungkol sa naghahanap ako ng trabaho ko, tinulungan nila ako dito. Opo. Pagkatapos, nakapagtrabaho na ako ngayon sa tulong ng Center ng Filipino. Oy, iba pala yung British accent. Sa harap na, water. Diyos ko, yung dila ko na mamilipit, no? Kasi ang hirap mag-aral. Masaya, magulo, maingay. You know what I mean. Pero dito, you know what I mean. You know what I mean. Hindi mo pala intindihan, yun na pala. Karaniwan na ang ganitong eksena sa center. Itinuturing na kasi itong second home ng mga pumupunta rito. Alam mo bang nasusunog na yung aking sinaing dahil sa homework na ito? Diyos ko! I go to work every day. Halos lahat ng estudyante rito ay mga domestic helper. Walang ibang hangad kundi matutunan ng British accent at English grammar. Wow! Nung bago ako dito, hindi ko maintindihan yung ibang English nila dito. Kaya ngayon, marunong na ako. And I'm really planning to go to the university someday to take a degree course so I can work outside, not only in housekeeper or nannies. So I'm trying very hard to learn English. Kahit pensyonada na si Amelia dito sa London, tuloy pa rin siya sa pag-aaral upang matuto. It's very interesting to learn more about my proper English. And whenever I'm not busy all the time, so I love to join the classes. Kasama rin ang computer class sa programa ng Center for Filipinos. Talagang malaking bagay para sa akin. Especially na oras ito ng linggo. I feel relaxed and I learn so many things. Mahigpit ang pagpapatupad ng employment o labor laws dito sa England. Kaya nararapat lang na ipaalam agad sa tamang ahensya tulad ng embahada, oras na may nabiktima ng pang-aabuso. The first step should be made by our Filipino worker. Ang hinihingi ko, ang panawagan ko po sa ating mga kababayan ay i-document po nila at ilapit sa atin. Kahit na gaano kalayo, all they have to do is to write us. Pag hindi sinunod yung linalaman ng kontrata, pwedeng ireklamo yung employer. At for certain instances, papayagan kang makapaglipat at makahanap ng trabaho. Hinihikayat din ng mga Pilipino rito na sumapi sa mga unyon. Malaki raw ang tulong at impluwensya ng mga unyon sa mga usapin ng karapatang pantao. So if you are a member of a union or may mga NGOs na existing dun sa areang locality na yan, tutulungan silang i-document tapos ipapasa sa amin para kami pwede namin ipasuspinde, ipaimbestiga yung mga abusive employers.
At kung sa kasamaang palad naman ay nasangkot sa krimen ang isang kababayan natin, pananagutan ng gobyerno na bigyan siya ng libreng abogado. At ang kina-charge ni Mr. X na abogado is market rate. Pero ang sinisingil niya yung gobyerno, hindi yung akusado. So may access dyan ng mga kababayan natin kung makakasuhan sila. Saan mang bansa o sulok ng mundo, ang pananamantala at pang-aabuso ay realidad na ng buhay. Pero ito'y may iwasan kapag alam natin ang ating mga karapatan, kung paano ito'y paglalaban, at kung anong ahensya ang malalapitan sa oras ng kagipitan. Kung sakaling umabot na kayo sa London, may doubt pa kayo or hindi pa, sumangguni kayo sa embassy, tutulungan namin kayo. Ilalapit namin kayo sa tamang abogado or mag-aabiso sa inyo. Paano para bang kausapin yung employer na itama yung kontrata. Hindi malilimutan ni Evelyn Castor ang nangyari sa kanya sa isang nursing home. Nakasaad sa kontrata niya na magtatrabaho siya bilang qualified nurse, pero bumagsak siya sa pagiging alila. Pagdating mo dito, pinagmamap kami ng SLOSIS nila. Yung SLOSIS nila, kung tawagin dito, yung nandoon nakalagay yung mga urinals nila, lumabas na alipin o utus-utusan ka na lang, ganito gawin mo, ganyan. Ang masaklap pa, pinatira siya sa caravan, isang tulugan na mala container van, masikip at walang heating facilities. Kumbaga kasi nilalakasan ko na lang yung loob ko ng time na yun. Kumbaga pati yung sa mga kasamahan namin nagbibigay support na lang kami sa bawat isa para ba kumbaga hindi namin maano sa sarili namin na inaapi-api kami rito. Ginawa ni Evelyn ang lahat upang matuldukan ang pagdurusa niya sa kalupitan ng ilan sa nursing home. Langit ang pakiramdam ni Evelyn nang swerte siyang makatakas at makatagpo ng panibagong employer. Sabi nga nung mga Pilipino na nadatnan ko dun sa Cambridge, sabi nila, talagang Christmas sa'yo to ni Lord dahil nakalayas ka na doon. Huwag mo na isipin doon, magpakasaya ka rito sa amin. Sabi nila ganyan. Total may bagong trabaho ka na. Alright. So don't call me a liar. Don't call me a liar. No, I'm not calling you. Well, don't call me a liar. Mahirap man ang trabaho, maligaya si Evelyn sa piling ng inaalaga ang matatanda. Bukod sa nagagawa niyang trabaho ng isang nurse, malaki pa ang kanyang sweldo. Ang kinikita ko doon sa dati kong employer, as in 1/2 lang sa kinikita ko rito sa bago kong employer. Masaya ka ba dito sa bago kong employer? Masaya ako dito sa bago kong employer kasi as in bayad talaga ako bilang qualified nurse ng UK. And then, napaka-supportive pa nung manager namin. Sa loob ng kanyang opisina dito sa Hammersmith Hospital, larawan si Julie ng isang matagumpay na Pinoy sa abroad. At present, yes, I am the only Filipino that I know of in this trust. So, talagang ipatunay mo sa kanila na you can do that job. You have to maybe study harder or get more courses to prove yourself. Even though you've attained that, you still have to prove yourself nga. This is our Auntie Rose. This is our Filipino channel network in the Philippines. Hello, Philippines. Sa humigit kumulang 3 dekadang pagtatrabaho ni Julie rito, halos kilala na siya ng lahat ng mga doktor, nurse at maging mga tagalinis ng ospital. Hello. And this is Francia, one of our lovely staff nurses here again in B1. Oh, Julie, she is a nice and lovely lady to us. She works as a team with us. Whatever we ask Julie for, she is willing to assist us. Oh. Again. Okay. All right. I don't know whether Sa aming pag-iikot, kapansin-pansin ang paghanga at pagrespeto ng mga katrabaho ni Julie sa kanya. Julie is absolutely fantastic. I hadn't realised she was here 29 years until earlier in the week, so still don't know why she's 45. She runs the place, she's been a role model for all the other Filipinos who have arrived, and she acts as a very young mother to the younger staff in here. Fantastic. Thank you very much, Kevin. Wow, urgent something. Isa si Julie sa kauna-unahang Pinoy na nurse dito sa London.
Taong 1975 na mabigyan siya ng student visa at magpasya siyang mag-aral ng nursing. That was 29 years ago, yes. Nag-start ako sa accident and emergency and I loved it too much, so I stayed there for nearly 20 years. Ngunit hindi naging madali ang lahat para kay Julie bago siya naging isang registered nurse. Upang masustentuhan ang kanyang pag-aaral, kinailangan niyang mamasukan bilang tagalinis. Yung mga odd jobs na pinasukan ko, andyan na naglilinis ng bahay, sa mga hotel, isinasama ako ng mga namit ko ng mga Pilipina, as a cashier, ganyan. At bilang nag-iisang Pinoy nurse sa ospital noong mga panahong yon, malimit siyang binabagabag ng kalungkutan. It was quite lonely na ako lang ang Pilipina, lalong-lalo sa department natin. Mayroon sigurong isa, as I recall, sa a different specialty naman siya. Pero hindi malungkot dahil wala kang kasalos pagka may problema sa ward na ganyan. Dumaan din daw siya sa butas ng karayom bago niya lubusang naintindihan ang lengguwahe ng mga Ingles. For example, sasabihin na sa akin, Julie, go and get a torch. Tapos sasabihin ko sa akin, torch, saan ako kukuha ng, saan ko sisindihan yung torch na yon? Napakadelikado naman. Yung pala, they want me to get a flashlight. Yung flashlight, ang alam natin, yung mga words na ganyan. Nang buksan ng United Kingdom ang kanilang pintuan sa Pinoy nurses, 5 taon na ang nakararaan. Marami sa kanilang nagulat na may isang Pinoy na may mataas na katungkulan sa ospital. Very supportive talaga si Ate Julie. When we started, talagang adjustment. Pero we were so happy, especially me when I started. I was on night. The first I can't really forget. The first night na nag-duty ako. Tapos nagulat ako, I was surprised na meron palang matagal na Pilipina rito na head ng department saka supporting sa mga nurses. Saludo ang British doctors sa galing at sipag ng Filipino staff nurses dito sa Hammersmith Hospital. They're the best nurses here. We're blessed with the amount of Filipino nurses. They're all very, very competent. Ayon sa ating labor attaché sa UK, dapat daw pasalamatan ng mga Pinoy nurse ngayon sa London ang mga tulad ni Julie. Dahil sila ang naging magandang ehemplo. Because of what they had done, nung nagkaroon ng shortage po, again, as mentioned by the Ambassador and the Consul General, in the late 90s, nakita ng gobyerno ng UK na nakakuha pala tayo ng ilang nurses 30 years ago and that we might be able to tap again yung serbisyo ng mga nurses na to para makapag-fill in dun sa shortage. At gayon, pumasok naman tayo sa Charing Cross Hospital namin. Okay? Pagkatapos sa Hammersmith Hospital, dinala kami ni Julie dito sa Charing Cross Hospital. Humigit kumulang 600 Pinoy nurse ang nagtatrabaho rito. Maraming Pinoy nurse ang nahumaling na dito sa United Kingdom magtrabaho. Di lang dahil sa malaking kita, kundi dahil rin sa magandang pamamalakad sa mga ospital dito. As a registered nurse dito sa UK, sisipayan ng 16,000 per annum. Ngayon, as you go higher to certain grades, then you will have to be compensated to 18,000, 20,000. Pero pag dyan sa regular nurse ka na, no, ng 16,000 pounds, wala pa ho yung overtime. We work so hard and we don't complain really. Ang UK lang ang bansang nagbibigay ng 7 weeks vacation leave with pay sa nurses sa buong mundo. Dahilan kung bakit nakakawi sa Pinas ng at least once a year ang kababayan nating nurses sa UK. Maliban sa humigit kumulang 2,000 pounds o 200,000 pesos na kinikita ng average nurse sa isang buwan, meron pa silang dagdag na 20% allowance dahil sa high cost of living ng syudad ng London. Dagdag 400 pounds o 40,000 pesos din yon sa sweldo. 300 pounds o 30,000 pesos naman kada buwan ang binabawas para sa tax. Pero libre naman ang lahat ng kanilang hospitalization. Maaari rin sila maging isang permanent resident ng London makalipas ang 4 na taong pagtatrabaho. Hindi lang masaya si Julie sa pagdami ng mga kapwa niya Pinoy sa ospital. Proud na proud din siya sa kalidad ng trabaho ng ating mga kababayan dito sa London. We're so hardworking. At saka kahit minsan hindi mo trabaho, ginagawa mo,
alang-alang sa gusto mo rin matulungan yung kapwa mo. At saka hindi lang natin ginagawa yan sa ating kapwa Pilipino, kundi sa ibang mga kasamahan din natin sa trabaho. Dahil sa sipag at galing na ipinakita ni Ralph sa kanyang trabaho, agad siyang na-promote sa posisyong senior clinical nurse. He is one step up to becoming a duty manager. And with him, he is so talented that it only took him, he's only been here maybe nearly 5 years. Could you just imagine that? Sina Julie at Ralph ay patunay lang na dito sa London, hindi balakid ang pagiging kayumanggiang kulay para umasenso sa buhay. Pinuntahan din namin si Julie sa kanyang bahay. Naabutan namin sila ng kanyang mister sa kusina. Kung sino ang unang dumating ng bahay, yun lang ang mga, silang mga magliligpit o maghahanda ng hapunan. Ganyan ang buhay dito sa abroad. Maya-maya pa ibinunyag na ni Julie ang kanyang napipintong pagretiro matapos ang 30 taong serbisyo. And I intend to go home next year for good. I will go. I want to retire. It's my 30th year, so hopefully, if they'll grant me an early retirement, I'd go to have a longer period of rest. Katunayan, nakaimpake na ang karamihan sa kanilang gamit para sa nalalapit nilang pag-uwi sa Pinas. Dahil dito, malimit tumatawag si Julie sa kanyang mga kamag-anak sa Pangasinan. Oh, hello. Kumusta na? Hello, Julie. Kumusta na? Oh, mabuti. Pasok mo ako, ha? Huwag sa home for the aged, ha? Sa bait ni Julie, hindi nakapagtatakang mahal siya ng buong angkan. He's very, very generous. Kami rin. Pag minsan sinasabi ko, uy, Julie, yung bag ko, ha? Ganito, ganito. Sabi ko, alam naman niya na I could afford it. But she gave something to me when she arrived. Marami siyang napag-aral dito sa amin, mga kamag-anak niya. And siguro mga 5. Siyang nagpaaral sa 3 kong anak. Malaki ang bahay ni Julie sa Rosario, Pangasinan. Dugo at pawis daw ang kanyang puhunan dito. Alam mo, ang bahay na ito na nandito tayo ngayon was built purely out of her work. Yeah, the family did it. Sa loob, nadatan namin si Mirasol, katiwala ng bahay, at mga tiyo, tiya, pinsan at pamangkin. Bilin daw kasi kay Mirasol, basta may bisita sa bahay, kahit wala sina Julie, ituring silang VIP. Itong bahay na ito, isang maliit na dampa lang ito noon. At sa silong, 2 kami naglalaro. Until the time na nagkasakit yung father niya. Nasabi niya sa father niya, don't worry, I will be successful in the future. Sa katabing bayan ng Rosario, may lote din si Julie. Mango Farm ang ginawa niya sa 8 ektaryang lupang ito. Mula naman sa London, England, ako po ang inyong kapuso, Ivan Mayrina. Kasama nyo naman dito sa Pilipinas, ako po ang inyong kapuso, Rhea Santos. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa bawat Pinoy abroad, mabuhay ka! Dito sa Earl's Court sa London, karaniwang nagtitipon-tipon ng ating mga kababayan. Katunayan, may tuturing na nga itong Filipino community. Dito rin matatagpuan ang saring mga negosyo ng ilan nating mga kababayan. Hindi kumpleto mamamasyal ko kung hindi ko mapupuntahan ang sinasabi nilang munting Maynila ng London, ang Earl's Court. Ito ang Earl's Court. Ito yung parang pinaka-Filipino community dito sa London. Oh, ito pala si Nanay. Ay, Nanay, halika nga dito. Yeah, this is Hi, nice to meet you. I'm from London for 30 years, darling. Yeah. Pinakamaganda. Pawi ang lamig sa London sa mainit na pakikipagkumustahan ko sa mga kababayan natin dito. Talaga namang walang kasing tamis ang kanilang mga ngiti at pagbati. Si Buboy po. Buboy.
Kumusta po? Ayos lang. Ay, makikita ba ako ng mga kapatid ko? Oo naman. Ay, Yun. Bate, bate. Okay. Kumusta kayo dyan mga kababayan? Saan? Hindi ka nga naman mahuhumsik sa lugar na ito. Maya't mayay may Pinoy akong nakikita at nakakausap. Ay, good morning po. Sa Channel 7 po kami. Kumusta lang? Kaliwat ka ng negosyo ng mga Pilipino ang makikita rito sa Earl's Court. Kaya dinarayo ito ng marami nating kababayan. Ayan, meron pa dyan, The Gold Rush, tunay na ginto. Dalawang supermarkets ang mapagpipilian dito sa Earl's Court. Wala nang hahanapin pa mga kababayan natin dahil lahat ng pagkaing Pinoy meron. Sagi. Ang laki. Kaya mo ubusin to? Bilhin Kumusta ba yung compare sa Pilipinas yung prices? Ay, wag na i-convert kasi magugutom ka. 81 pesos. So malamang 81 pesos to kung convert. Mahal. Tama nga yung sinabi niya, huwag ka mag-convert. Kung hindi, magugutom ka. Ito, Pinoy na Pinoy to. Hindi ka Pinoy kung hindi ka kumakain ito. Magkano ba ito? 55 pence. 55 pence. 55 pesos. Hindi na sa pagkain ng mahirap. Pagkain siya ng mayaman. Magkano dito yung kutsinta? 150 lang. 150? Ang cheap. Siyempre, hindi mawawala mga Pinoy restaurant dito sa Earl's Court. Kakain ako ngayon dito sa Cafe Fiesta. Pagkain Pilipino dito. Cafe Fiesta. 18 taon nang tinatangkilik at dinarayo ng mga kababayan natin ang Cafe Fiesta. Samot-saring lutong Pinoy ang matitikman dito. Pansit Malabon. Merong talong. Pusit. Lechong kawali. Lechong paksiw. In London. Bukod sa all-time favorite na turon at palabok, bestseller din ang halo-halo. Lumayo pa po kami para lang po makabili lang po ng halo-halo. Ano masasabi niya? Very nice. It's very, very nice. Imagine all the way from Wembley. Took us 45 minutes just to get halo-halo here. Minsan ko lang natikman niya. Lagi ko nang binabalikan every Saturday, Sunday. Sa patuloy na pagdami ng mga Pilipino dito sa London, malaki ang pag-asa ng mga kababayan nating lalo pang lumago ang kanilang mga negosyo. Likas na sa mga Pinoy ang pagiging gimikero, kaya matapos ang mahaba at nakakapagod na araw, dito sa Gimikan ang kanilang punta. Nakakaalis talaga ng pagod dahil sa akin talaga yun na 7 days a week. Nagtatrabaho ako dahil sa business, takbo doon, takbo dito, ganon. Kaya hindi ako napapagod talaga. Nawawala yung problema ko, yung pagod ko, Monday to Friday, nawawala yung pagod ko. Mawawala ba naman ang karaoke sa London? Hanggang dito sa London, umaabot ang highway sa mga videoke. Tuwing Biyernes at Sabado naman, buhay na buhay ang nightlife ng Earl's Court sa dami ng mga Pinoy na gumigimik. Dito sa FM Tambayan, hataw to the max ang eksena ng mga kababayan natin. Ito na raw ang pinakapahinga nila sa buong linggo, kaya sinusulit nila ang mahabang gabing pagsasaya. Tuwing linggo naman dito sa Our Lady of Mount Carmel sa Battersea Park, London, hindi nakakaligtaan ng mga kababayan nating magtipon-tipon sa ngalan ng pananampalataya. Sa ganitong gawain, nagkakaroon kami ng lakas na mapaglabanan yung lungkot dito, yung hirap ng trabaho sapagkat nagkakaisa kami, nagtutulungan sa lahat ng bagay. Taimtim ang pagdarasal ng bawat isa na malagpasan ang lahat ng pagsubok. Ito na rin ang paraan ng kanilang pasasalamat sa tinatamasa nilang magandang buhay at kapalaran dito sa London. Pinagpapasalamat namin dahil nakarating kami rito, pinabalik lang namin yung siyempre yung utang na loob natin kay Lord. Pagkatapos ng misa, may munting salo-salo namang nagaganap. Hindi nawawala ang ganitong pagtitipon. Ito lang kasi ang pagkakataon na sila'y makapagkwentuhan at makapagkumustahan. Sapat na raw na sila'y magkita-kita upang mapawi ang lungkot at hirap sa kanilang mga trabaho.
Masaya kami dahil once a week lang kami nagkikita-kita, kaya masaya kami. Para kami nasa Pilipinas, pakiramdam namin. We feel complete when we are together. Masaya at matatag ang samahan ng Filipino community dito sa London. Isang patunay na sa gitna ng pag-abot ng bawat isa sa kanilang mga pangarap ay hindi nawawala ang diwa ng pagbubuklod, pagdadamayan at pagkakaisa. Dekada 70 na magdagsaan ng mga Pinoy dito sa London, pero bahagya itong nahinto noong dekada 80. Kamakailan, muling binuksan ng United Kingdom ang kanilang pintuan para sa mga OFW. Malaki ang pagpapahalaga ng England sa maayos at libreng sistema ng kalusugan. Kaya di nakapagtatakang humahaba ang buhay ng mga tao rito. Hanggang 80 taon ang life expectancy para sa mga kababaihan, hanggang 75 taon naman para sa mga kalalakihan. At upang mapanatiling mataas ang life expectancy ng mga mamamayan dito, mataas ang demand para sa mga nurse at healthcare professional. Pinakamayamang syudad sa buong Europa ang London at isa ito sa pangunahing destinasyon ng mga kababayan nating gustong magtrabaho bilang nurse at caregiver sa United Kingdom. Ginto yung pounds dito. Ginto naman ang hirap. Magpunes ka ng puwet, para makumita na lang pounds. Aabot sa 16,000 pounds o 1.6 million pesos ang taunang kita ng isang regular nurse sa London. 12,000 pounds naman o 1.2 million pesos para sa mga caregiver. Ito ang Nightingale House, ang pinakamalaking nursing home sa buong England. Eksklusibo ang tahanang ito para sa matatandang Hudyo. Kung dati-rati 2 Pilipino lang ang nagtatrabaho rito, ngayon umaabot na sa 45 ang bilang nila. Araw-araw, minu-minuto may kasama kang Pilipino, para ka rin nagkatrabaho din sa Pilipinas. Before, nag-work ako sa South Wales. Medyo mahirap kasi overwork kami doon, tapos hindi kami binabayaran ng overtime. Kung sumusweldo ka doon ng 500 pounds a month, dito doble yon. Tapos every year, nag-i-increase yung salary. Kahirapan at kakulangan ng oportunidad sa Pilipinas ang nagtulak sa kanilang lahat upang maghanap ng magandang buhay dito sa London. Yung pang hours na ni-spend mo sa hospital, like the same hours that you will spend abroad, but the money that you will earn is much less than you will earn abroad. So why you waste your time, yeah? Let's say gusto mo magkaroon ng bahay at lupa, ganun, it will take time. Pero kung dito, God, dito pwede kang mag-loan na 1 million and you could pay it in 1 year. Ang management na rin mismo ang humihikayat na dalhin nila ang kanilang mga asawa sa London upang dito na rin mamasukan kasama nila. Kasi pag dito ka nag-work ka, mas madali mo silang makukuha, dependency visa. So, kailangan nila 6 months, at least 6 months ka nag-work dito kung may ipon ka na. Dito, pwede kang mag-request na pwede kayo magsabay na magbakasyon sa Pilipinas. Entitled ka na, let's say, 5 weeks vacation and then 8 days bank holiday. Pero sa ibang place, ibang country, you can even get it, right? Alagang-alaga rin ang Pinoy workers dito. Mantakin nyo, may sarili silang staff room, kitchen, games room, at gym. Kasi gusto nilang pakita ng administration, ng Nightingale, gusto nilang pakita sa staff na kung gaano sila nagpapasalamat yung ginagawa namin para sa kanila. Sa kabila ng lahat ng benepisyong tinatamasa nila, buong sipag at galing din sa pagtatrabaho ang ipinamamalas ng Pinoy staff dito. Yung ibang mga colleagues namin dito na iba yung kulay, takot sila ngayon sa Pilipino eh. Kasi alam nila ang Pilipino pag nagtrabaho talagang pulido. Kaya saludo at walang masabi ang management sa dedikasyon ng mga Pilipino pagdating sa pakikisama at sa trabaho. I think they're special. The relatives tell me they're special. I get a lot of feedback from our relatives who particularly request Filipino staff. They enjoy working with them. They're very polite. And the residents, when we did a resident survey, they love the Filipino nurses. Sa nakaraang taon, mahigit 13,000 Filipino nurses ang umalis ng bansa. Sa kasalukuyan ng Pilipinas ang pinakamalaking provider ng mga nurse sa buong UK sa nakalipas na 4 na taon. Kung sa panahon ng dekada 70 ay halos 2,000 lang ang bilang ng mga Pinoy nurse dito, ngayon ay mahigit 30,000 na sila. May mga kababayan din tayong nag-iiba ng propesyon para lang makaalis ng Pilipinas. Burial what you want. Si Vilma, dating dentista.
Pero dito sa London, isa siyang caregiver. Kailangan mahabang pasensya mo kasi sila in distress sila eh. You have to assure them na they all right here. We're here to support them. We're here to assure them that they're in their home. Nakapag-asawa ng isang Briton si Vilma at habang hinihintay niya ang kanyang mga papeles, ito muna ang kanyang pinagkakabalahan. Very depressing. Bakit po? Dahil na-expect nila, syempre, medyo mataas ka sa Pilipinas. Pagdating dito, medyo ang trabaho mo hindi mo not in your line of profession. Malayo man sa dating propesyon na ginagawa ngayon ni Vilma, wala siyang pinagsisisihan. Wala rin daw siyang pakialam kung anong sabihin ng ibang tao tungkol sa kanya. I'm sorting out my papers at the moment. Kasi ganun din pagdating dito, you can't work as a dentist I can work only as a dental nurse, not as a dentist. Tulad ni Rose, nag-iba rin ang propesyon si Joel sa UK. Doktor siya sa Pilipinas, pero makalipas ang halos 2 taon, lumipad siya patungong London upang magtrabaho bilang nurse. Hindi naman namin gusto gawin yun Natutulak lang kami, napipilitan lang kami dahil sa takbo ng buhay sa atin, sa hirap ng buhay sa atin. And I think the government is not addressing the problem in a right way. Dapat gumawa sila ng paraan para maging kaaya-aya sa mga professionals natin, doctors and nurses alike, na magstay sa Pilipinas. Ilang Pinoy na doktor ang sinubukan naming kausapin, pero si Joel lang ang naglakas loob na humarap at magsalita sa kamera. Sayang yung practice ko as a doctor, nag-shift ako sa nursing. Pero professionally speaking, nursing is as professional as being a doctor. Pareho lang yun. Yun nga lang, nangihinayang lang ako sa training ko as a doctor. Di alintana ni Joel ano pa man ang sabihin ng iba. Ang mahalaga raw ay kinabukasan ng kanyang pamilya. Kaya kong mag-sacrifice, not just for me, for the country, for my parents, pero I couldn't say the same for my family. Pag nakita ko yung pamilya ko na naghihirap na, hirap kami. Hindi rin naman magtatagal ay babalik din sa dating propesyon si Joel, oras na makapasa siya bilang qualified doctor dito sa London. Habang patuloy ang pagtaas ng demand para sa mga nurse at health professional dito sa London, hindi nababahala ang embahada sa issue ng brain drain sa Pilipinas. This is something that's very temporary. Dahil ang ating system naman sa Pilipinas, tuloy-tuloy naman ang mga bata ay nag-aaral, pagkatapos maghanap ng trabaho, wala namang katapusan niyang pag-aaral. Hindi raw solusyon ang isang batas na maghihigpit sa mga nurse na magtrabaho sa ibang bansa. Kung kanyari, 10 nurses, pinilit natin, nagkaroon tayo ng batas na bawal sila umalis, baka hindi rin magtrabaho yun sa Pilipinas as a nurse. Okay? So, para bang nanghihinayang tayo na aalis sila is para bang imagined. Okay? Kailangan lang siguro mag-create tayo ng tamang atmosphere para maging sustainable lahat ng process. No? Hindi sa usaping profesyon lang ang problema ng pagpunta ng ating mga nurse sa UK at maging ng mga doktor na nagiging nurse sa ibang bansa. Hanggat hindi nagiging maayos at kaaya-aya ang sistema ng ating gobyerno para sa ating mga nurse at doktor at maging para sa iba pang mga propesyon, makakaasa tayo na hindi sila magdadalawang isip na lisanin ang Pilipinas. Ngayon, higit kailanman, kailangang hanapan ng solusyon ang kanilang pamamaalam bago mauwi ang lahat sa tuluyang paghihingalo ng ating bansa. Dito sa West End ng London, unang napanood ang Miss Saigon kung saan bida ang mga artistang Pilipino. Ito ang nagbukas ng pinto para sa iba pang mga Filipino artists na makilala sa buong mundo sa larangan ng teatro. Taong 1989 nakilala ang galing at talento ng Pinoy theater actor sa buong mundo nang unang itanghal sa London ang musical play na Miss Saigon. 16 years ago, nakuha kami ni Lea Salonga sa Miss Saigon. Right there in that theater, Drury Lane. I was 19. Ngayon, 35 na ako. So, yun siguro yung start ng parang buhay ko dito sa London. Bandang alas 5 ng hapon na magkita kami ni Monique Wilson sa West End ng London, ang sentro ng teatro sa buong United Kingdom.
Umuulan nung panahong yon pero hindi to naging dahilan para hindi ako dalhin ni Monique sa mismong teatro kung saan ipinalabas ang Miss Saigon, ang Theater Royal Drury Lane. And then it's on different, about 7 floors. 7 floors? Yeah, because may basement pa yan that goes down. Okay. It's the oldest theater in England. So we were very lucky to have performed here. First time mo mag-perform in London, dito agad. Yeah, it was Bakas pa rin sa mukha ni Monique ang saya habang sinasariwa ang kanyang pagganap bilang Kim. Ngayon, abala si Monique sa kanyang theater company hindi lang sa Maynila kundi maging sa London para palawakin ang oportunidad ng Pinoy actors dito sa West End. Miss Saigon started something talaga na na-realize rin ng mga West End actors na Filipinos are talented. You know, that's one great source of pride para sa amin na we were really performing alongside the best. Nakikipag-ugnayan rin si Monique sa Center for Filipinos sa London para makatulong sa OFWs na nangangailangan. We decided to raise funds for a Filipino group here called Center for Filipinos, of which I'm a trustee. It's a group that helps Filipino workers, nurses, domestic helpers. Not just actors, ha? Not just actors. In fact, they help more the workers who are just coming in now for hospitals. Sa kasalukuyan, ipinagmamalaki ni Monique ang Pinay na pumalit sa kanya bilang Kim ng Miss Saigon, si Joanna Ampil. Nung malaman niyang manonood ako ng Les Miserables nung gabing yon, agad niyang tinawagan si Joanna para magkita kami sa backstage pagkatapos ng palabas. Busy. Hindi pa rin ako makapaniwala nandito ako sa West End ng London. Ang katumbas nito, Broadway ng New York. At ang panonoorin ko, Les Miserables, the world's most popular musical. At ang isa sa mga bida, Pilipina. Bawal magpasok ng kamera sa loob ng theater. Pero habang pinanonood ko si Joanna na kumakanta at umaarte sa entablado, tumindig ang aking balahibo. Sobrang proud ako na may Pinoy na pinapalakpakan at hinahangaan. Pinarangalan si Joanna ng isang standing ovation nung gabing yon. Joanna. Hi, hello. Hi. Hi, Ivan, how are you? Okay, thank That you. was... Who? Joanna Ampil ang gumanap na Fantine sa Les Miserables, Pilipina. Yes. Proud of you. Proud of you. Mabuhay. 1993 nang simulan ni Joanna ang kanyang acting career sa London. Sinundan niya ang mga yapak ni Lea Salonga at Monique Wilson bilang Kim ng Miss Saigon. Before Miss Saigon, where were you? In Manila, I was studying. I just graduated from high school, and my audition was quite successful, so they asked me to come over. And that was the start. That was the start. Never look back. Wala kang province? Oh, I always look back. Oh, wala kang province? My mom's from Batangas and my daddy is from Laguna. Pero lumaki ka sa Manila? Yes. Quezon City. Quezon City. Ngayon si Joanna ang natatanging taga-Asia na gumaganap ng lead role sa Les Miserables. Patuloy na namamayagpag sa London. I have to have your autograph. Please. That's fine. How do you spell your name? That's IVA. Don't wear it on your bag. There you go. Ang tagumpay ni Monique at Joanna ay inspirasyon sa maraming Pinoy actors na nangangarap magkaroon ng career sa West End. Tulad ni Lara Fabregas. Diba, naghiwalay kami na Ramon. And at that point, parang gusto ko sana mag-aral. Gusto kong ma-experience yung buhay sa ibang bansa. So, London yung pinili ko kasi because of the theater scene, di ba? 2 taon nang nakalilipas ng lisanin ni Lara ang marangyanyang pamumuhay sa Maynila bilang aktres upang makipagsapalaran sa London. Hindi naging madali ang lahat sa unang taon niya. Pagdating ko dito, nag-stay muna ako kay Monique Wilson. I lived with her mga 2 weeks. And after 2 weeks, I found a job. I worked in a restaurant, waitressing, reception. Ngayon, nagpa-part-time ako. Part-timer kasi nag-aaral ako. And yung part-time work ko basically is mga admin secretarial, PA, ganon, sa mga office. So,
pretend na working girl ako. Hindi ano yan, parang artista ako dati sa Pilipinas eh. Alam mo, hindi. I'm a celebrity and all. Hindi. How did you take that? Okay na, kasi ako excited ako kasi iba eh. You know, it was different. Saka, for me, ano siya sign ng independence. Ngayon, patuloy ang pagsali ni Lara sa audition sa teatro at telebisyon. Minsan na rin siyang nagkaroon ng project sa isang TV show at commercials. Ang gaan. Inikot ako ni Lara sa bago niyang bahay. Maganda ang lugar na tinitirhan ni Lara. Ito yung part na to, up the hill. You should look. Dun sa may... On top of the hill. Makikita niyo yung buong London. Wow, So punta tayo ito mamaya. May mga sikat na artista pa siyang kapitbahay. Mga neighborhood, Jude Law, lives here, Kate Moss. Dito, ibig sabihin na namin European. Excited si Lara sa mga oportunidad na naibibigay ng West End Theater sa Asian actors. Hindi siya nawawala ng pag-asa na balang araw ay makamit din niya ang tagumpay na tinamasa ni Monique at Joanna. Masaya siya sa buhay niya ngayon dito sa London. Ngunit hindi rin niya maikakaila na may mga sandaling nangungulila siya sa kanyang pamilya sa Pinas. I miss my family. Ang lagi niya nakakausap sa telepono ay ang pinaka-close niyang kapatid na si Paolo. Hey Pao, what's up? Oh, Lara! Si Paolo ang madalas tawagan ni Lara sa Pilipinas. Pag sila ang nag-usap, todo chikahan talaga. Terribly, yeah. My sister's nuts. And it was fun to have her around. It's always a great time. She's a firestorm. Of course. Bilib din daw si Paolo sa lakas ng loob ni Lara. Fighter at go-getter daw ito. Kaya nga wala daw sa kanilang kumontra kay Lara nang bigla itong magdesisyong tumira sa London. I think she wanted to make a fresh change. She wanted to make a fresh start. Things were kind of perhaps dragging down here for a little bit, and then she was feeling a little bit down. So she wanted something new. Not to mention that Lara has always been a restless spirit of sorts. Sigurado din daw siya na masaya ang kanyang kapatid sa bagong buhay nito sa London. As a brother who wishes her sister only the best, I think for the first time in a long time, Lara has been truly happy, and she's pursuing something that she really wants and she really wishes for. So it depends on how you rate success, or depends on how you define that. But according to my definition, according to what Lara has accomplished and what she set out for herself to do, I think she's made it. Tunghayan muli natin ang tunay na drama ng buhay. At mahalagang impormasyong kaugnay ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Ako po ang inyong kapuso, Rhea Santos.